What's up guys? Welcome back to my channel. This is Jigs TV, your Filipino in Australia. And for this video, pag-usapan natin kung paano bumili o magpagawa ng bagong bahay dito sa Australia o yung tinatawag nilang off the plan. Pero bago lahat, kung di ka pa na-subscribe sa aking channel and you want to see more videos about life here in Australia, don't forget to hit the subscribe button. Make sure pala to watch until the end dahil meron akong mga additional tips or advice sa dulo. Disclaimer pala muna, wala pa kaming bahay dito sa Australia. Kaya yung mga sasabihin ko dito ay based lang sa aming research at sa mga experience ng ibang tao. So feel free to do your own or extra research. So yung unang step ulit is syempre is maghanap ng mga area or suburbs na gusto ninyo. At i-search sa internet kung may nagbebenta dito ng mga lupa or vacant land. Usually sa mga bago or dinedevelop pa lang na area or suburbs, doon maraming binibentang vacant land or tinatayong mga bagong bahay. Kadalasan, especially dito sa Sydney, yung mga dinedevelop o bagong area or suburbs nito is medyo malayo na sa center or sa mismong Sydney CBD or Central Business District. Halimbawa, dito sa Sydney, mga 1 hour or further away na yung drive or yung biyahe mula doon sa Sydney CBD. So kapag decided na kayong bumili ng lupa na yon, i-contact nyo lang syempre yung agent na nagbebenta noon or yung nag-post noon. Kadalasan sa mga lupang mga binibenta sa mga dinedevelop pa lang na area or suburb ay hindi pa nakaregister yung lupa. Ang ibig sabihin nito ay medyo matagal-tagal pa bago makapagsimula na magpapatayo ng bahay dito hanggat hindi pa na-register yung lupa. Pero yung benefit naman nito is mas marami kayong time para makapag-ipon kasi syempre kapag ilan na nga yung pag-build ng bahay ninyo at pagkuha nyo ng lupa na yon ay kailangan ay mag-deposit na kayo para sa lupa at sa bahay at magsimula na rin nga syempre yung utang ninyo sa bangko. So sa mga unregistered na lupa na ito, ang usually na process ay pwede nyo pa rin ni-serve yung lot na ito. Ang gagawin nyo lang is magde-deposit kayo ng amount doon sa agent na nagbebenta. So depende na yun sa agreement or sa requirement ng agent or yung developer na nagbebenta ng lupa. Dito sa Sydney, alam ko nag-range siya hanggang aabot ng 10,000 AUD. Base nga rin sa alam namin ay yung iba pwede namang one-time payment or installment yung payment ng reservation na yun. So, kailangan lang talaga malinaw yung pag-usap nyo dun sa agent or developer na nagbebenta ng lupa. So, kasama na sa usapan ninyo yung kung refundable ba yung amount na to kapag hindi kayo mag-push through or hindi. Pero, based sa practice ang alam ko dito sa Sydney, kadalasan hindi siya refundable. Yung iba naman na alam ko, pwede daw i-refund yung amount kapag hindi mag-push through, especially kapag yung rason ay hindi kayo na grant ng loan ng bangko. Or pwedeng may portion lang ng amount na binayad nyo for reservation ang mare-refund. Kasi at this point, hindi pa naman kayo required na kumuha ng bank loan or magkaroon ng approved na bank loan kasi reservation pa lang yun in a way at hindi pa registered talaga yung lupa. So yung agent na nagbebenta ay meron silang estimate usually ng kung kailan mare-register yung lupa. Minsan months later pa yung registration ng lupa or yung iba pwede pang umabot ng mga future years or next year. So maganda to kapag hindi pa kayo ready for your finances. Gusto niyo lang talaga mag-reserve ng lupa muna habang nag-iipon pa kayo. Pero sure naman kayo na mamimit niyo yung target na deposit kapag mag-register na yung lupa at ang tinatawag doon is mag-settle na. Especially yung bayad nyo muna sa lupa. At syempre, kailangan ng umandar na rin kagad yung bank loan nyo doon sa portion ng lupa na amount or purchase amount. Halimbawa, merong post na nagbebenta ng lot or lupa tapos nakalagay doon is ang registration is estimate next 2024 pa. So usually, pwede na akong mag-reserve ng amount para sa lot na yon. Tapos kapag na-register na siya, yung lupa, next year, dun pa lang mag-i-start yung kailangan ko magbayad ng 10% deposit sa lupa na yun. At kapag nag-deposit kayo ng amount ng 10% or depende sa usapan kung ano yung required or pwedeng 5% lang, shortly after nun is yung tinatawag na settlement date. So, yun yung parang babayaran naman na ng bangko yung natitirang amount ng kulang sa after ng deposit nyo. At tatakbo na rin yung utang niya sa bangko, portion ng lupa na yan. So, hindi pa kasama dito yung bahay o yung construction. So, kapag malapit na yung registration ng lupa or mas lalo kapag registered na yung lupa, dapat ready na rin yung finances nyo, yung savings nyo o yung pambayad nyo sa deposit at medyo okay na rin yung process ng bank loan nyo or yung bank loan approval. At syempre, tinutulungan or pinaprocess na ito ng mortgage broker nyo kapag kumuha kayo
tulad ng sinabi ko sa isa kong video. Hindi ko na masyadong itedetalye or babalikan yung process ng pagkuha ng bank loan dahil mas na-discuss ko yata to sa isa kong video na paano bumili ng bahay dito sa Australia. So, panoorin nyo na lang ito kapag gusto nyo ng additional details sa process ng bank loan. Bago pala ako magpatuloy, if you find this video helpful at marami kayong natututunan, don't forget to hit that like button. Kapag na-register na yung lupa at na-settle na, kumbaga nag-deposit na kayo at nag-start na yung bayad nyo sa bank, kumbaga nabayaran na yung lupa, pwede nang mag-start shortly yung construction ng bagong bahay ninyo. Pwedeng yung loan nyo sa lupa is separate sa loan nyo sa construction ng bahay. Pero kadalasan yung practice is yung application ng loan nyo sa lupa at sa bahay ay isang process na lang ng application or ng pag-process ng mortgage broker lalo kapag nag-hire kayo or humingi kayo ng services na ito. Para less complications na rin siguro sa mga processes. Kaya ginagawa nila ito na isa na lang. Alam kong term na tinatawag doon is house and land packages na loans. Dun sa pag-construct ng bahay, syempre pag malapit na or bago pa ma-register o ma-settle yung lupa, dapat may kausap na rin kayong mga construction builder ng bahay ninyo. Tawag dito sa Australia is builders. Pwedeng ibang grupo or builder na naman yung kausap nyo dito compared sa nagbebenta ng lupa. Or pwedeng same lang kasi dalas din sa practice dito sa Australia ay meron silang mga tinatawag na house and land packages. So yung nagbebenta ng bahay at ng lupa ay isa lang. So depende sa gusto ninyo at sa kausap ninyo. Pero tulad nga ng sinabi ko, kapag mare-register na or masasettle na yung lupa, dapat okay na rin yung pag-usap nyo dun sa builder ninyo or gagawa or magtatayo ng bahay. So marami palang mga builder dito sa Australia at depende pa minsan sa state. So, dapat talagang extra research lang sa builder na gusto ninyo at syempre sa mga design or quality ng work ng builder na gusto ninyo or pagpipilian. Yung ibang area na dine-develop, minsan meron silang mga display homes na area dun sa malapit sa village or suburb na dine-develop. Nandun minsan yung mga ibang builder na may parang display home silang tinayo. So, doon yung makikita or makakompare yung mga iba-ibang builder at doon kayo makakapamili kung ano yung builder, klase ng builder yung gusto niyo, especially kapag gusto niyo nakikita ng actual yung mga example ng gawa nila. Yung iba kasi ano lang, sa internet lang, pictures lang. So, kayo na ang magde-decide nun or extra caution lang para sa inyo. Extra ingat din pala sa mga builder sa pagpili dahil maraming mga cases ng builder dito sa Australia na nagko-collapse or napabankrupt dahil nga kasi minsan nag-overcommit sila sa mga customer or sa pag-lock ng price. Kasi usually, especially dati, ang practice is meron na silang fixed price na i-agree dun sa customer. Tapos, ang cases ngayon especially, di ba, nagtaasan yung mga prices. Baka hindi sila naka-cope up sa pagtaas ng mga presyo ng supplies na kailangan nila sa pagpapatayo ng bahay. Tapos, commit na nila yung gantong fixed lang na price sa customer. So, baka hindi sila, yun yung dahilan na nag-bankrupt or nag-collapse sila. Yung iba naman, may cases daw na hindi nag-collapse, natapos naman yung bahay, pero yung quality na na-expect nila, hindi na ganun kaganda. Sa pagbili pala ng bahay, napaka-importante na maayos yung finances nyo, especially yung savings nyo at yung bank loan nyo. Kasi tulad ng sinabi ko, pwede kasing nakapag-deposit na kayo ng initial or 5 or 10%. Tapos syempre hindi naman kagad yung settlement date pagkatabayad nyo ng deposit. Pwedeng a few weeks or months pa yung settlement date. Yun yung bayad ng bangko ng natitirang amount dun sa, kunwari, mauna yung pag-settle ng lupa. Halimbawa, 500,000 yung na lang yung, kunwari, yung amount ng lupa na bibili nyo. So, kailangan nire-require kayo na 10% deposit. Magbayad muna kapag na-register yung lupa. So, 10% na is 50,000. So, yung settlement date, kunwari, sinabing 3 months after or 1 month after nung bayad ng deposit. So, yung settlement date na kailangan bayaran na yung natitira ng 450,000 na manggagaling sa bank, which is manggagaling nga sa bank loan nyo, dapat maayos na yung bank loan nyo. So kapag hindi maayos, kunwari hindi kayo na-approve sa bank loan, sa pagkakaalam ko, mapo-forfeit yung deposit nyo, hindi nyo mare-refund dahil nga kasi hindi nag-push through yung purchase nyo. Siguro
depende lang din sa usapan nyo na kung contract or documents na pag-agreehan nyo na kung pwedeng ma-refund yun. Pero sa cases na alam ko, hindi siya ma-refund. Or pwede nyo siguro ilaban, pero yun nga, mas mabuti na maayos na kagad sa umpisa pa lang para wala nang mga problema or headaches. Balik tayo dun sa kapag nakapili na kayo ng builder or dun sa magsisimula na yung construction ng mismong bahay. After nun na masettle na yun ng lupa. So, yung nakabayad na kayo ng deposit sa lupa at nag-start na rin yung bank loan nyo dun sa lupa na portion. So, may amortization na kayo dun or mortgage na dun sa lupa. Tapos yung sa construction naman ng bahay, 5 stages siya. Yung especially yung labas ng funds from the bank. Depende sa magkano na yung require ng builders at each stage. So, yung buong construction process, usually sa ngayon, umaabot ng months to 1 year. Usually parang mabilis na yata yung 10 months. Pero yun nga, usually 1 year. Tapos minsan kapag may problema, lalagpas pa sa 1 year. Yung ibang builder parang ewan ko lang kung totoo, pero or legit yung mga offer nila na may guaranteed silang period na kunwari 1 year dapat tapos yung bahay na pinapagawa ninyo. Yung utang nyo naman doon sa construction ng bahay mismo, halimbawa 500,000 din yung mismong bahay. Tapos kunwari 5 stages or phases yon. So 5 na stages yung paglabas din ng pera. Pwedeng una 150,000 or iba. Basta depende sa kailangan ng builder. Yun yung ilalabas na pera sa bangko. Tapos dun sa halimbawa first stage 100,000 yung ilalabas. 100,000 lang muna yung na additional na utang ninyo sa bank. So kung natitirang 400,000, hindi pa kayo magbabayad ng utang doon. Depende kapag nilabas na nga ng bangko yun doon sa builder. Tapos, sa pagkakaalam ko, interest only muna yung binabayad nyo doon sa construction phases or habang kinoconstruct pa or hindi pa tapos yung buong bahay. Nagbabayad lang kayo sa interest. Yun yung parang usual na or hindi ko lang alam kung yun lagi yung practice sa bank. Tapos pwede nyo lang siyang i-convert na may portion na kayong ibabayad sa principal kapag natapos na yung buong bahay. At yun nga, parang kumbaga i-refinance nyo in a way yung loan nyo doon sa bangko. Or ewan ko kung automatic naman na i-convert yun or wala na kayong additional na bayad kasi pagkakaalam ko, mga refinancing additional na bayad pa yun. Pero alam ko, hindi naman din ganun kalakihan. Especially in proportion sa amount na bahay at lupa na bibilin ninyo. So sa bawat stages ng pag-construct ng bahay ninyo, kunwari stage 1, merong mga listahan nyo ng mga dapat matapos. So, pwede nyong inspect yun after that each stage. Tapos usually, magka-hire kayo ng separate or independent na building inspector para i-double check kung totoo yung mga pinagsasabi ng builder nyo na ginawa nila or natapos nila at maayos yung quality. So, yung separate na building inspector nyo is dapat independent talaga dahil kayo yung customer niya directly. So, additional na bayad yun para sa inyo. Sa final stage or sa completion date, yun siguro yung mas matagal yung inspection na dapat gawin. Kasi yun yung parang yun nga, malapit na or yun na siguro yung turnover din. Usually pala yung mga builder, meron silang mga warranty. For example, yung ibang mga builder, merong structural lifetime warranty. So, yung iba naman 25 years. Tapos yung iba, kapag mga minor defects na makikita kayo, usually, kunwari, mga 6 months or up to 1 year na minor defects na warranty. So, kailangan nilang ayusin yun kapag may manapansin kayo yung mga ganun. Siyempre, depende yun sa mga napag-agreehan nyo or sa pinirmahan nyong kontrata. Marami talaga dito sa Australia na yung practices, nagbebenta sila ng house and land package. Halos yun yung process na binanggit ko or diniscuss ko sa video na to. Pero kapag separate naman yung pagbili niya ng lupa at iba rin yung nakuha niyang builder, halos ganun din or similar din yung process. Mauuna muna yung pagbili or settle ng lupa, tapos sunod yung pag-construct ng bahay. Katulad ng binanggit ko na rin kanina, marami pa rin yung bebenta na or lalo na yung practice dati is fixed price yung bahay at lupa. So sa unang stage is mag-agree na kagad kayo nung magkano yung total na package ng bahay at lupa. So
guaranteed yun na hindi na tataas pa doon sa price na yun na napag-agrihan, unless na siguro kung may mga unusual cases or depende sa clause na makalagay sa contract na mga pipirmahan ninyo. So for the additional tips, meron daw mga ilang builder or developer or nagbebenta nga ng bahay at lupa na nire-require lang kayo ng mababang amount to reserve siguro or magpagawa ng bahay. Siguro ang nababanggit is mga 10,000 AUD. Tapos talagang gagawin na nila yung bahay from scratch na bago. Tapos magbabayad na lang kayo ng 5 or kung ano man yung deposit, which is usually 10% deposit kapag natapos na yung bahay at ita-turn over na. At doon na rin subsequently, or di ko lang sure kung at the same time din yung settlement, which is yung pagbayad din ng bangko ng natitirang sabihin natin 90% kapag 10% yung required na deposit. So kailangan nyo lang siguro talaga maghanap ng maigi sa mga builder or developer or mga nagbebenta ng bahay at lupa para sa mga ganong promo or perks. Kasi tulad nung nasabi ko na yon, maganda siya kasi ang initial mo lang na ibibigay is o ibabayad is 10,000 nga. Tapos marami kang time para mag-ipon at makapaghanda dun sa approval ng bank loan nyo. Tapos wala ka din masyadong isipin na babayad ka agad na malaki at each stage. Kasi magbabayad ka lang nun sa dulo. Tapos yun, may bago ka na rin kagad na bahay. Parang siguro less hassle, especially on terms of your finances. Siguro yung mga ganong builder, pwedeng malalaki sila or di nila masyadong kailangan ng initial na mga bayad para ipagpatuloy yung paggawa nila ng mga bahay. Kaya sa dulo na lang nila nire-require yan. Tapos kapag hindi naman mag-push through yung buyer na nagbayad ng 10,000, explanation na nakuha ko is maghanap lang din sila ng bagong buyer na capable na magbayad ng buong bahay at lupa na yon, kaysa habulin ka pa nila, which is parang siguro sa kanila waste of time at money din. Pero tulad ng nasabi ko na rin kanina, extra ingat at careful lang din sa pagpili ng mga builder at pagbili ng mga lupa din siguro or nagbebenta ng lupa. Kasi nga tulad ng mga recent na cases dito, maraming mga nababankrupt or nagko-collapse at yung mga nagbayad na ng bayad lupa na iiwan sa ere or hindi nila alam kung may bahay pa silang tatapos or parang doubtful din or nakalutang din or naiwan din sa ere yung kung paano yung mangyayari doon sa binayad nila, which is additional stress at problema na iisipin. So yun lang guys for this video. Hope you like it at marami kayong natutunan at syempre kung oo ang sagot nyo dito, don't forget to hit that like button at share na rin sa mga taong sa tingin nyo makakatulong yung video na ito. So yun lang guys, thank you for watching and see you on the next one.